Aktibo na ang aksa. Nagsimula ito noong August 22. Ito ang bagong kasunduan sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng Japan Self-Defense Forces. Sa ilalim nito, pwede nang magpalitan ng supply at serbisyo ang magkabilang hukbo tuwing may magkasamang aktibidad. Kinumpirma ito ng Department of National Defense sa mismong araw na naging aktibo ito. Pinirmahan ang kasunduan sa Maynila mas maaga ngayong taon at ngayon ito opisyal na gumagana. Pero mas malaki ang tanong dito kaysa sa isang kasunduan. Itinakwil ng konstitusyon ng Japan ang gera bilang karapatan ng Estado. Walang mutual defense treaty sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Walang obligasyon silang lumaban para sa atin. Kaya bakit sila umabot sa ganito kalalim ng paulit-ulit sa loob lang ng ilang taon? Ito ang sasagutin natin at hindi natin ito huhulaan. Nakasulat ang sagot sa mismong kasunduan at sa sarili nilang pahayag. Simulan natin sa kung ano talaga ang ACSA. Acquisition and Cross-Servicing Agreement ang buong pangalan nito. Sa madaling salita, ito ang sistema kung paano kukuha at magbibigay ng gasolina, pagkain at serbisyo ang magkabilang hukbo. Kasama rito kung paano babayaran ng bawat transaksyon. Walang buwis at may malinaw ng proseso na susundin. Pero dapat nating tandaan agad ang isang bagay. Hindi ito Mutual Defense Treaty at wala ritong nakasulat na lalaban ang Japan para sa atin. Para maintindihan kung gaano kalalim ang narating nila, kailangan nating balikan ang isa pang kasunduan, ang Reciprocal Access Agreement. Pinirmahan ito noong 2024 at naging aktibo noong September 2025. Sa ilalim nito, pwede nang mag-deploy ang puwersa ng Japan sa teritoryo ng Pilipinas at pwede rin ang puwersa ng Pilipinas sa teritoryo nila. Malaking hakbang ito para sa isang bansang napakahigpit ng batas tungkol sa dayuhang sundalo sa sariling lupa. Pero may problema ang access na walang logistics. Kung darating ang barko ng Japan sa Pilipinas, saan ito magkakarga ng gasolina? Kung sasama ang sundalo nila sa ehersisyo, sino ang magbibigay ng pagkain at serbisyo? Kung walang nakahandang kasunduan, kailangang pag-usapan ang bayad kada misyon mula sa simula. Mabagal yon at sa isang emergency, mahal ang bawat oras na nasasayang. Yon ang eksaktong butas na sinara ng aksa at heto ang madalas hindi napapansin sa kasunduang ito. Magkabilaan ang daloy nito. Hindi lang Japan ang magbibigay sa atin. Pwede ring magbigay ang AFP ng logistics at serbisyo sa Japan Self-Defense Forces kapag kailangan nila. Reciprocal provision ang mismong termino na ginamit sa kasunduan. Kaya hindi ito tulong na iisa lang ang direksyon. Palitan ito at may bigat ang panig ng Pilipinas dito. Ngayon, tingnan natin kung gaano katagal binuo ang lahat ng ito. Hindi ito nagsimula sa barko o sa kasunduan. Nagsimula ito sa radar. Nang bumisita ang Prime Minister ng Japan sa Maynila, doon naging pinal ang desisyon na bigyan ng coastal radar ang Pilipinas. 600 million yen ang halaga ng proyektong yon. Kauna-unahang proyekto ito ng official security assistance ng Japan para sa ating bansa. Naihatid ang mga radar nitong nakaraang Pebrero sa Camp Aguinaldo. 5 coastal radar systems at ang Philippine Navy ang gagamit ng mga ito. Hindi pang atake ang mga ito. Ang trabaho ng mga ito ay bantayan ang baybayin at ang karagatan sa paligid natin. Sila ang nagsasabi kung sino ang papasok sa ating dagat bago pa sila makalapit.
Sa isang bansang may pinakamahabang baybayin sa rehiyon, yun ang pinakaunang kailangan. Sumunod ang mas malaking package pagkatapos nito, 1.6 billion yen para sa Philippine Navy at sa Philippine Air Force. Kasama rito ang rigid-hulled inflatable boats at dagdag pang coastal radar para sa Navy. Kasama rin ang suporta para sa air surveillance radar ng Air Force. Sa unang tingin, mukhang karaniwang tulong lang ito. Pero ang air surveillance radar na yon ang may pinakamalaking kwento sa buong listahan. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na naglipat ang Japan ng tapos ng kagamitang pandepensa sa kahit anong bansa sa buong mundo. Hindi parts, hindi training, hindi piyesa. Buong sistema gawa nila, ibinigay ng buo. At ang Pilipinas ang unang tumanggap nito sa kasaysayan nila. Para mangyari yun, kinailangan ng Japan na baguhin ang sarili nilang patakaran sa pagluluwas ng kagamitang pandepensa. Tandaan ninyo yan dahil hindi ito ang huling beses na gagawin nila ito. Matagal na rin pala ang ugnayan nila sa ating dagat. Mula pa noong 2016, 12 patrol vessels na ang naibigay ng Japan sa Philippine Coast Guard. May 5 pang barkong nakapangako, 97 meters ang haba ng bawat isa. Ang mga barko ng Philippine Coast Guard na humarap sa China sa Scarborough at sa Sabina Shoal ay pinunduhan at itinayo ng Japan. Ibig sabihin, matagal nang nakatayo sa harap ang gawa nilang barko. Tapos dumating ang pinakamalaking hakbang sa lahat. Nitong nakaraang July, kinumpirma ng Department of National Defense na makakatanggap ang Pilipinas ng 5 Abukuma-class destroyer escorts mula sa Japan Maritime Self-Defense Force. Tapos na ang malaking usapan at administratibong detalye na lang ang natitira. 2 to 3 years ang inaasahang hintayin bago dumating ang mga ito. Kailangan din nating ihanda ang pantalan at ang pasilidad na tatanggap sa kanila. Ano ba ang dala ng mga barkong ito? 2,000 tons ang bigat ng bawat isa at 109 meters ang haba. May 76mm na kanyon, may phalanx close-in weapon system, may harpoon anti-ship missile, at may sandata laban sa submarino. Ibig sabihin, hindi ito pang patrol lang na barko. Kaya nitong ipagtanggol ang sarili at ang mga kasama nitong barko habang nasa karagatan. Dagdag na hulls ito sa Philippine Navy na may tunay na kakayahang lumaban. At heto ulit ang bahaging madaling makaligtaan. Kung matutuloy ito ayon sa plano, ito ang magiging kauna-unahang paglipat ng Japan ng retiradong barkong pandigma sa ibang bansa. Muli, kinailangan nilang baguhin ang sarili nilang patakaran para mangyari ito. Kaya hindi ito basta pagbibigay ng lumang kagamitan. Pagbabago ito sa kung ano ang pinapayagan ng Japan sa sarili nila. Hindi lang minsan nila ito ginawa at iisa ang bansang naging dahilan. Hindi lang kagamitan ang pinagsasaluhan nila ngayon. Nitong nakaraang Mayo, nagsanay ng magkasama ang Philippine Army at ang Japan Ground Self-Defense Force sa Kapas, Tarlac. Kauna-unahang combined live fire exercise yon ng magkabilang hukbo. Dala ng Japan ang maneuver combat vehicle nila at nag-live fire sila sa lupa natin. Makalipas ang ilang araw, nagsanay silang muli sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Hindi na papel ang pinag-uusapan dito kundi tunay ng sanayan sa larangan. Kaya bumalik tayo sa tanong, bakit umabot ang Japan sa ganito kalalim? Hindi natin kailangang hulaan ang sagot. Sinabi na mismo nila ito nang i-turn over nila ang mga radar sa Camp Aguinaldo.
Ayon sa opisyal nilang pahayag, ang South China Sea ay mahalagang daanan ng kalakalan at ng energy supply ng maraming bansa kasama na sila. Kaya ang kaligtasan at katatagan ng karagatang ito ay direktang usapan ng sarili nilang seguridad. Ngayon, pagsamahin natin ang lahat ng piyesa. Binuksan ng Reciprocal Access Agreement ang pinto at pwede nang pumasok ang puwersa ng Japan sa ating teritoryo. Binuksan naman ng AXA ang logistics line at pwede na silang magkarga ng gasolina, bala at pagkain habang naririto. Pagsamahin mo ang magkabilang kasunduan at may lalabas na isang bagay. Hindi ito tulong na inaabot sa mahina. Access ito at ang access na yon ay dumadaan sa Pilipinas. Kaya heto ang tunay na kahulugan nito para sa atin. Isang bansang itinakwil ang gera sa sariling konstitusyon ang paulit-ulit na binago ang sariling patakaran at ang Pilipinas ang dahilan sa bawat pagkakataon. Sa ilalim ng aksa, ang AFP mismo ang magbibigay ng logistics sa Japan Self-Defense Forces kapag kailangan nila. Hindi tayo ang nakikiusap sa kasunduang ito. Tayo ang nakaupo sa daanan na kailangan nila. Tayo ang kailangan. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.